kaya ganun, no? 'Di ba? Nakaka-amaze. Parang kagaya ng Philippine Eagle, Oo. bakit hirap silang Padamihin. mag-populate, no? Eh samantalang yung mga daga sa bahay Kaya natin, nga. isa lang nung isang araw, di ba Gulat parang, ka, parang 3 na ngayon. oo, may barkada na agad. At tumatayo pa yung mga malalakas ang loob, 'di ba? Pag Oo. nakasalubong mo lalo yung malaking daga. Parang ikaw na, sige na, mauna ka na Gym po. rat kasi tawag doon. Kaya nauso yung gym rat. Talaga Oo. ba? Hindi, joke lang. Volleyball ba naman ako? Kaya pag tinignan ka nung daga, magpe-flex pa ng biceps sa'yo. Di ba mabilis silang dumami? Rabbit, mabilis dumami. Yung Ipis. kalapate, ipis, mabilis Diba? dumami. Mabilis Pero halimbawa, dumami. Philippine Aso, Eagle. pusa. Correct. Oo, bakit kaya may mga hayop na ganon? Meron din namang mga hayop na parang hirap nga sila sa reproduction, no? Correct. Makakausap po natin, walang iba, hindi po ang officer in charge mismo ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Occidental Mindoro, si Ginoong Efren de los Reyes. Sir Efren, good morning po. Good morning po, Sir Efren. Yes, good morning at sa lahat ng inyong tagapakinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, pansin po namin yung inyo pong t-shirt, meron pong logo ng Tamaraw at ang mapa po no, ng lalawigan. Talagang, actually, sir, nung nabalitaan namin to nakaka-proud po. Pero unang ho sa lahat muna, yung kaninang topic ho namin ni Angel, pinag-usapan namin sa commercial break paano ba nagkaroon ng Tamaraw sa Pilipinas at bakit siya naging endemic? Parang yung evolution process, meron ho bang explanation doon? Unang-una, yung Tamaraw ay endemic sa Pilipinas, lalo-lalo na sa probinsya ng Oriental at saka Occidental Mindoro. So, ibig sabihin, dito lang sa isla ng Mindoro talaga, matatagpuan at hindi natin matatagpuan alinman panig sa mundo o alinman panig sa Pilipinas. So, ang explanation nga dito, siyempre yung biogeographic regions kasi Ayan, natin yung una pa man, sector. Kung sino sinasabi pa po nila, ang magpapakain ang sa Mindoro atin, ay sila parang isolated na na isla. Mm. So, ganun din sa ibang Ayan, mga kwento. lugar kung saan matatagpuan lang ng mga endemic sa mga isla ngayon, yung mga species, no? So, yun yung Then yung Tamaraw natin na-discover nung late 1800s or siguro malapit na mga 1900s ng mga zoologists noon, foreign, French at saka American zoologists na nakita nila dito sa Mindoro, particularly dito sa Oriental Mindoro, yung Tamaraw. At that time, ang estimate nila umaabot ng 10,000 individuals or heads. Matatagpuan ito mula sa mga tabing dagat hanggang sa mga kabundukan ng Tamaraw na ito. Opo. Sir Efren, kasi lumalabas nga sa ating mga balita na dumami muli. Sa ngayon po ba, ano po ang kasalukuyang bilang ng populasyon ng ating mga Tamaraw at paano ito kukumpara doon sa mga nakalipas po na taon? Oo, kagaya ng nasabi ko kanina, ang history nito ay natagpuan dito sa Isla ng Mindoro ng mga late 1800s or early 1900s. At sinasabi nila na umaabot ito sa mga 10,000 o 10,000 heads ito. Subalit sa paglipas ng panahon ng mga siguro ito mga 1950s, 1970s, umaabot lamang ito doon sa bilang ng mga higit kumulang mga 100. No, dahil nga doon sa naging problema natin doon sa Renderpest disease, isang sakit mula sa mga cattle natin. Dahil alam naman natin ang Mindoro ay maraming mga pastuhan dito na na-introduce noong 1900s. So sabi nila yung sakit na Renderpest disease, siya yung lumipat doon sa mga Tamaraw, kaya yun yung maging malaking sanhi kung bakit biglang bumaba na more or less 100 lamang. From na bilang 10,000 yun, hanggang Sir Efren. Yes. At saka siyempre, yung continuous na development natin, yung pag-unti, pagkahati-hati ng kanilang mga tirahan, yung kagubatan natin. So, isa rin ito doon sa sanhi kung bakit biglang bumaba. Pero yung monitoring natin, lalo-lalo na dito sa tinatawag na Mouse Iglip Bako Natural Park, isa ito doon sa 3 na natitirang lugar dito sa Mindoro kung saan matatagpuan ng Tamaraw at mga 80% yung population. Kasi ang estimate na population natin ngayon, estimate lang ito umaabot sa 500 to 600.
ang natitirang population estimate sa buong isla ng Mindoro. At yung 80% nito, o more or less 400 heads, ay matatagpuan sa loob ng more or less 2,200 hectares na Mals Iglit Bako Natural Park. So dito natin isinasagawa yung taunan na pagbibilang o monitoring mula noong year 2000. So masasabi natin na dumami yung bilang kasi yung baseline noong year 2000 gamit ang intensive concentration count method ay mga 140 heads more or less. So tumaas na tumaas ito at sa bilang nga ngayong taon ay umaabot ng humigit kumulang 425 mula doon sa 380 individuals last year. Kaya sabi nga nila ay mga 12% yung more or less 12% yung itinaas ng bilang dito lamang sa Mals Iglit Bako Natural Park. Opo, pero hindi po ibig sabihin na yung 425 sa buong lalawigan po ng Mindoro provinces. Yes, Hindi correct. Kasi pa. yung oo, kasi yung isa pang population na dito, yung habitat nila, matatagpuan natin yung Tamaraw dito sa parte rin ng Sablayan sa loob ng Bucor, yung Bureau of Correction, yung Sablayan Prison and Penal Farm. O merong more or less dun sa camera trapping kasi magkakaiba kasi magkakaiba yung monitoring method na ginagawa. Though ang established at kumbaga yung matagal na ginagamit na monitoring dito sa Mount Iglit Bako Natural Park, yung intensive concentration count o talagang physical na makikita mo yung Tamaraw, mabibilang. Though estimate yon dahil mobile naman, tumatakbo ito, umaalis ito, nagtatago, kaya may mga method para na-estimate. So dito naman sa sa SPPF o dun sa Sablayan Prison and Kennel Farm ng Bucor sa Sablayan, ang estimate doon base sa camera trapping naman ang ginagawa doon at sa monitoring ng mga Tamaraw Rangers natin ay ang estimate diyan mga 9 to 15 individuals base doon sa latest o yung last year na result ng camera trapping. Kasi gubat ito hindi mo makikita directly yung Tamaraw kagaya din sa Mount Iglit Bako Natural Park kasi grassland ang doon, mga grassland yung 80% ng vegetation. Dito sa isang habitat nila ay malalaking puno o mapuno ito kaya camera tracking yung ginagamit namin. Though may mga pagkakataon na nakikita ng mga rangers natin doon sa mga grassland. Minsan lumalabas din doon sa mga open area so nakikita pa rin. Pero lumalabas doon sa pag-compare ng ilang camera trap na inilalagay doon ay umaabot sa 9 to 15 na individuals yung Tamaraw. So dito naman sa isang habitat doon sa Inner Mindoro o yung tinatawag natin na Upper Amnay Watershed Region, medyo malayo ito gitna ito ng Oriental at sa Occidental at umaabot sa mga 1,500 to 2,000 meters above sea level. Mossy forest na ito. Maglalakad yung mga rangers natin, nagpapatrol, nag-monitor ng mga 2 to 3 days bago maabot yung habitat. Pero medyo malawak ito. Umaabot ito sa humigit kumulang na 10 hektarya yung estimate na inikutan ng Tamaraw at sa pamamagitan ng mga hookmark, yung yapak, yung pinagkainan o yung wallowing area, yung yung doon sila lumulublob. At nung nakaraan nga ay sa pamamagitan ng drone ay nakita talaga yung Tamaraw doon. Pero karaniwan doon ay yung wallowing area at saka yung hookmark lang ang nakikita. Pero ang estimate at saka mga dumi pala, yung mga dang nila. So ang estimate doon ay umaabot na ng mga 100 to 150 na individuals doon sa lugar na yun. Kaya more or less, sa buong isla, doon sa tatlong confirmed habitat, ang estimate namin dyan ay 500 to 600 na individuals sa buong isla namin. Sir Efren, ibig sabihin po wala tayong based po dun sa inyong kwento, parang hinahayaan lang po natin sila na naturally mag-breed. Hindi po tayo, kagaya po sa Philippine Eagle na manghuhuli ng lalaki at babae, ikukulong, pararamihin. Wala pong ganong efforts, no? Yes, sa ngayon ay wala pero matatandaan natin yung mga early 80s. Parang 80 Sinubukan. to 1980, 1985 ay nagkaroon ng tinatawag na captive breeding. So may mga Tamaraw noon, ilang Tamaraw na kinuha sa wild,
inilagay doon sa captive breeding area, doon sa Tamaraw Jinpul Farm, doon sa bayan ng Rizal. Opo. At yun nga, si Kalibasib, yung Ay, namatay oo ng nga, si pandemic. Kalibasib. Parang naalala ko yan nung bata Yun, ako. yun. Yun yung naging product, naging produkto ng captive breeding. So anak ito ng Mm. mga Tamaraw na kuha doon sa wild. Pero para after 18 years ay namatay ito dahil doon sa edad. Oo. So Mm. mula noon ay itinigil muna yung captive breeding na ito at ongoing po yung pag-aaral o feasibility study na ginagawa ng Tamaraw Conservation Program Office kasama yung International Union for the Conservation of Nature, mga US-based na researchers natin, mga expert, at saka yung mga researchers natin, mga expert sa academe dito sa Pilipinas. So isa yan sa posibilidad pa rin na baka meron another set ng captive breeding na gagawin natin depende dun sa resulta ng feasibility study at recommendation ng team na gumagawa ng pag-aaral. Sir Efren, nadala na ba natin yung Tamaraw sa ibang mga kagabundukan sa ating bansa? Kumbaga parang, Para ipakalat sila, oo, para ganon. mas lalong dumami ang kanilang lahi. Actually sa ngayon ay hindi pa natin tinitignan. Na Mm. ilagay sa ibang probinsya o ibang isla ng Pilipinas. Pero isa dun sa objective ng feasibility study aside from captive breeding, kasi ang isa sa mga problema natin ngayon ay doon sa Mount Igloo Baco Natural Park, ang tingin natin dyan ay doon sa 2,200 hectares na natural habitat nila ay maliit doon sa population nilang more or less 425 na Mm. heads. Mm. Kasi nga ang estimate natin dyan, ang ratio dapat for every tamaraw ay meron sanang 10 hectares na ginagalawan, yun ang ratio. So kung ganon, dapat may mga more or less 4,000 sana hectares na ginagalawan nila ng natural na habitat. So isa sa mga pinag-aaralan yung paglipat o translocation. Pero within dito Mindoro sa din. Mindoro din, yes, yung Mm. translocation. So isa sa mga ginagawa rin namin ngayon, nag-start na kami last year, yung tinatawag na expansion. Trinay namin sa pakikipag-ugnayan sa mga kapatid natin katutubo kasi yung habitat ng Tamaraw sa Mount Sigrid Baco Natural Park sa iba pang mga habitat, ito yung mga ancestral land o lupang ninuno ng kapatid natin katutubo. So yung lahat ng ginagawa natin dyan ay may malinaw na pakikipag-ugnayan at pagpayag. So, isa sa mga nagkasunduan na pinirmahan natin noong nakaraang Tamaraw Month, noong October last year, ay pumapayag yung mga kapatid natin katutubo na maglaan ng additional na 2,000 hectares katabi ng dating Tamaraw Safe Zone. So, lumalabas ngayon na meron na tayong more or less 4,000 hectares na Tamaraw Safe Zone dito sa Mount Iglit Baco Natural Park from 2,200 hectares. So yun yung mga patuloy na initiative na ginagawa ng gobyerno natin through the DNR, Tamaraw Conservation Program Office, sa pakikipagtulungan sa mga expert natin at mga kapatid natin katutubo at mga local government units. Opo. Sir, bawal pong hulihin ang mga Tamaraw alinsunod po sa ating batas. Tama po ba? Yes, yes po. So talagang yung Tamaraw, kahit nasabi nga natin ay dumarami na yung bilang, papadami, nananatiling critically endangered pa rin ito doon sa kategorya. Both doon sa policy natin sa DNR at the same time, the International Union for the Conservation of Nature, ang category pa rin nito ay critically endangered. So bawal na bawal talagang huliin at pati nga yung mga kapatid natin katutubo ay pinapaliwanag natin kasi bilang mga katutubo, meron silang karapatan na manghuli Na at gumamit kumain. mga Correct. Mhm. mga ibang wildlife. Pero kakaiba itong tamaraw kasi critically endangered so talaga hindi talaga sila pwedeng manghuli. Sa anumang pamamaraan ay bawal talaga na huliin ito. Opo. Bukod po ron sa ganong threat, ano pa ho yung mga banta dito po sa mga Tamaraw natin na wag naman sanang mangyari? Pero ano pa ho yung mga nakikita po ninyong banta? Oo, ang pinakamalaking bantat sa ngayon, yung talagang pag-unti at pag-unti ng kagubatan natin bilang mga tirahan ng tamaraw. Dahil doon sa development natin, yung conversion ng tirahan nila into agriculture.
Talagang dumadami na ang populasyon natin kahit mga kapatid natin katutubo. At yun yung nag-isa sa mga sanhi, yung pag-unti ng kanilang mga tirahan. So napafragment ito. Even yung mga initiated natin na development, kagaya ng paggagawa ng mga kalsada, mga other infrastructure project. So ito yung mga sanhi, kasi umuunti yung tirahan. Yung banta ng hunting o poaching, isa pa rin yan. So dalawa yung tinitingnan namin. Hindi maiwasan talaga nga ng mga kapatid natin katutubo. Meron silang mga time na mag-hunt na hindi man talaga purposive o ang hinahunt hindi naman talaga yung tamaraw. Kung isa, ibabura mo, isa. Pero nga yung mga balatik nila ay accidental na tinatamaan na rin yung tamaraw at nakikita natin ito sa mga monitoring report ng mga ranger natin. Ang mahirap dito, yung mga ibang kababayan natin na hunter, hardcore siguro yon, gumagamit talaga ng baril. So may marami ng report, marami na kami mga investigation na ginawa na nakikita talaga na may mga hunter talaga ngayon na baril na po yung ginagamit. So ito yung mga malaking banta pa rin. Yung pagbabago ng panahon, isa pa rin yun, yung climate change. Dahil alam naman natin, siyempre, may mga lugar na kahit hindi man talaga direktang nasisira ng mga tao, mga development, dahil sa pagbabago ng panahon, pag-init ng klima, ng mahabang tagtuyot, so affected pa rin yung mga tamaraw maging yung mga kainan nila, tirahan. Sir Efren, hindi to pwedeng gamitin na pansaka, no? Hindi siya katulad ng ibang mga kalabaw na ginagamit ng ating mga magsasaka. Talagang hindi po pwede ito. Unang-una na, pamabiliin. Pangalawa, medyo mailap talaga ito eh. Wild talaga ito. Matapang ito. May mga ilang incident na, no? Nanunuwag. Nung nakaraang taon, may insidente na isa sa mga Tamaraw Ranger natin, during the Tamaraw count, noong last year, ay hinabol siya ng Tamaraw at talagang nasugatan yung kanyang likuran. Parang tatlong tama yung sugat ng ating Tamaraw Ranger. Natapang pala to. Matapang ito. So hindi pwede. At saka ito yung maliit kasi, yung mature na tamaraw ay mga 3 feet lang yung taas nito. Though yung build ng kanyang katawan talaga makita natin talagang matikas matibay talaga yung build ng katawan, matikas. Kaya lang mababa ito compared dun sa mga tamaraw na ginagamit natin ito. Opo. Sir Efren, maraming salamat po. Pero pwede ho ba naming matanong ano po ang inyong credentials? Di ba laging tinatanong ni Senador Robin Padilla yan? Ano po ang inyong kurso po o background po? Oo. Ako ay isang manggugubat o graduate ako ng Bachelor of Science in Forestry. So ako isang licensed na forester. So yung manggugubat talaga. Ako rin po ay may subject sa environmental science. Ako graduate din po ng Master in Public Management, major in Biodiversity Conservation and Management sa Development Academy of the Philippines. Opo, ayun. So talagang yung pag-aaral tungkol sa conservation at management ng biodiversity natin isa rin sa mga pinagtuunan natin ng pansin sa pag-aaral. Upang sa ganoon ay mas maging epektibo yung pamamahala ng ating biodiversity. Opo, kaya po namin natanong kasi pinag-usapan ho namin kanina ni Angel na sobrang bagay na bagay po kayo dyan sa inyo pong posisyon kasi alam nyo po yung niya, no? baka pwede ho kayo mag-DNR secretary kasi yung mga tinatalaga naman dyan mga kakilala ay hindi, joke lang ho, wag na ho kayong mag-comment baka tayo yung mapahamak pare-pareho. Thank you po, Sir Efren. Mabuhay po kayo. Sir Efren, baka pwede kang tumakbong mayor dyan o governor. Bagay na bagay ka sa iyong posisyon dyan. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat din po. Napatawa na lang si Sir Efren. Nakausap po natin si Sir Efren de los Reyes. No? Siya po ang OIC ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Occidental Mindoro. Sabi ni Ma'am Ellen Almero, noong